So what's up mga ka-action, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. Mega love shoutout na po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Gusto ko lang po na i-share sa inyo ang isa namang DDS na kung saan ay napanood ko sa social media na nagwawala naman ho. Nagwawala naman po dahil kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi ni ate, ang kakapal na mga mukha nyo, mga wala kayong utang na loob. Ang tanong natin, dapat po ba tayo magkaroon ng utang na loob sa mga nagdaang presidente? 'Di ba? Alam naman ho natin na ama natin sila ng bansang Pilipinas. At alam naman ho natin, kapag ama ka, alam mo ang tungkulin mo sa iyong sinasakupan. 'Di ba? Kumbaga, parang pamilya ba? Siya ang ama ng pamilya. Ngayon, ang mga nagdaang presidente at kasalukuyang presidente ay ama ho natin na itunuturing yan. 'Di ba? At natural lamang at trabaho nila na gagampanan nila ang kanilang tungkulin bilang ama. Okay? Ngayon, sa sitwasyon dito kay dating Pangulong Duterte nga, sa pagkadala niya sa dahig, is marami nga ho ang mga supporters na nasaktan. Oo, nasaktan at sinasabi, wala na kayong awa dahil matanda na daw ang tatay digong nila. Oo, ang tanong ho natin, sa mga nagsasabi na wala nang awa kay dating Pangulong Duterte, tanong ho namin sa inyo, kayo ba ay may naramdaman din na sakit noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte sa tuwing may mapapanood kayo na may isang pamilya, hindi lang isa, 'di ba? Ang dami na humahagulhol dahil nawalan sila ng mahal sa buhay at sinasabing di umano ay inosente ang kanilang mahal sa buhay. Ngayon, naramdaman nyo rin ba 'yon? Nasaktan din ba kayo? 'Di ba? Ito lang ho ang masasabi namin sa inyo ng mga DDS. Itong nangyari kay dating Pangulong Duterte, kaya nga po siya nadala sa dahig kasi nga po may aligasyon laban sa kanya na dapat niyang sagutin doon sa ICC. Kasi ang mga complainant natin na mga kababayan ay dumulog o nagreklamo sa ICC at natural lang na doon talaga niya sagutin sa ICC kasi doon inano ang reklamo labang kay dating Pangulong Duterte. Kaya yan ang dapat niyong maiintindihan. Okay? So ito ho mga ka-action, panoorin po muna natin itong pagwawala ni ate. Grabe ang pagwawala ni ate. Alam nyo, una sa lahat ate, yung sinasabi nyong si tatay nyo digong ang nagdoble ng sweldo ng mga pulis. Diyos ko po, nasaan ka nung nung isinabatas yan ni ang may author niyan, si dating Senador Antonio Trillanes, for your information. Hindi po si Digong ang nagdoble ng sweldo ng ating mga otoridad. For your information, ate. Ha? Kaso lang, si dating Pangulong Duterte lang ang pumirma kasi siya ang presidente that time. Okay? At sinasabi mo na kung ang mga pulis ang sinasabihan mo na walang utang na loob, excuse me, wala ho silang dapat
kautang ng loob kay dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Kung ano man ang nangyari ngayon kay dating Pangulong Duterte na nadala siya sa dahig, huwag niyo pong sisihin ang ating mga otoridad. Kasi sila po ay naging loyal lang po sila sa taong bayan. Naging loyal lang po sila sa Constitution. Naging loyal lang po sila sa Commander-in-Chief. 'Di ba? Kaya trabaho nila ang sino man na dapat hulihin ay dapat hulihin. Yun yung sinasabi natin, no one is above the law. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Oo, makakauwi naman siguro balang araw ang tatay nyo. Hintayin nyo na lang. Tapos sabihin mo pa dito, ginawa nyo na kay Sara. Bakit ano bang nangyayari kay Sara? Hindi ba sa confidential fund? Na-impeach nga sa House of Representatives dahil sa confidential fund. At ito, hinihintay ho natin na magkaroon ng trial impeachment sa loob ng Senado. Ate, remember, pira din natin, pira mo rin ang ginamit ni Vice President dahil confidential fund po yun. So, saan ba nanggagaling yun? Siyempre sa atin na mga taxpayer, na mga Pilipino. Di ba? Isip-isip po. Di ba? Ano man ang nangyari ngayon sa mga Duterte, may dahilan po. Hindi po ito gawa-gawa. Kaya nadala sa dahig si dating Pangulong Duterte dahil may mga complainant at nagsampa ng reklamo ang ating mga kababayan doon sa ICC. Kaya doon talaga siya sasagot, hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyari man kay Vice President, kung bakit nagkaganito ho, dahil sa mga confidential fund. Diyos ko po. Ate, bawas-bawasan nyo po ang pagiging panatiko nyo. Sa bawat panatiko, sa grabing sobra-sobrang panatiko nyo, nakakalimutan nyo na ang bansa natin. Maging patas po kayo, hindi yung sobra-sobrang panatiko. Alam nyo naman na may mga dahilan kung bakit nangyayari ito kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Kaya mapayo ho namin sa inyo, wake up, may panahon pa. Okay? So yun lang po guys, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.